Sa bawat lagaslas ng tubig, ang tinig mo ang aking naririnig. Sa bawat pag-ihip ng hangin, damdamin ko ay tangayin patungo sa'yo. Patungo sa pangarap ko. Patungo sa ligaya ng puso ko. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Sa unang araw ng pasukan, magkahalong kaba at pagkasabik ang nararamdaman ko. Ganon siguro talaga kapag first time. Nakakakaba. Sabay kaming pumasok ni Kurt. At eto, sa unang klase pa lang masaya na talaga. Pagkahalo talaga yung nararamdaman ko. Kasi naman, gusto ko talaga ang kurso na kinuha ko. Exciting ang bawat sandali. Parang nakakasabik tuloy ang bawat oras. At handa na akong matutunan ng lahat. Kaya naman, pagka-uwi talaga namin ni Kurt, eto, sabik na ako sa kinabukasan. Axel, parang ayoko na. Napalingon ako kay Kurt habang eto, pareho kaming nakahiga habang nakahawak siya sa, alam niya na. Ha? Eh di, huwag mong hawakan kung ayaw mo na, Kurt. Di naman kita pinipilit. Axel, ang ibig kong sabihin, yung kurso na kinuha ko, para kasing pinipiga ang utak ko kanina. Hindi ko maintindihan. Kurt, kaya mo yan. Ano ka ba? Andito lang ako. Tutulungan kita. Tsaka, sa una lang yan mahirap. Kung sa bagay tama ka, Axel. Sa una lang mahirap. Tara, maghapunan. Kaya ito, pumangon na kami. Kasi si Aling Yoli, tinatawag na kami para sabay-sabay na kaming kumain. At sa gabing ito, mukhang napagod talaga si Kurt. Kasi matapos makapaghapunan, naligo na siya kaagad. Tapos ayun, hindi na siya nakapag-skincare. Kasi nung humiga siya sa kama, aba, nakakatulog na kaagad. Kawawa naman si Kurt. Halatang nahihirapan talaga. Pero hindi ko naman siya pababayaan. Akong bahala sa kanya. At gagawin ko ang lahat para di siya maiwan. Kaya ito, di ko na inabala si Kurt. Natulog na lang din talaga ako. At sa paglipas ng mga gabi at araw, lagi talagang pagod si Kurt. Sa tuwing nakahiga kami sa kama, tuwing hapon, lagi niya sinasabi na hindi niya kaya. Ay nako. Kaya nga, hinahayaan ko lang siya na nakahawak sa nagbibigay lakas sa kanya. Lagi talaga niyang hawak. Kahit sa classroom. Buti walang nakakakita. Ayaw nang bitiwan eh. Kaya ito, sa paglipas ng isang linggo, sa wakas Biyernes na ng hapon, natapos na isang linggo. At si Kurt, eto, wala nang reklamo. Kurt, nahihirapan ka pa ba? Oo, Axel. Pero, kakayanin ko. Ganyan dapat, Kurt. Tara sa bahay.
Papakilala kita sa kuya ko. At kay tatay at nanay. Ngayon na ba, Axel? Hindi pa ako naliligo. Kurt, huwag ka na maligo. Baka gabihin tayo. Ang tagal mo pa namang maligo. Sige. Pero Axel, nahihiya ako. Kurt, hindi mo kailangan mahiya. Siguradong mag-e-enjoy ka sa bahay. Okay, pero Axel, maglalagay lang ako ng sunblock. Ay nako, natatawa na lang ako kay Kurt. Napaka-arte sa katawan. Kung sa bagay, 2 PM pa lang kasi ng hapon. Napakainit pa sa labas. Kaya ito, pagkalagay niyo ng sunblock, diretso na kami. Sa palagay ko, mas malayo ang amin kaysa kay na Kurt. Taga-Unisan kasi ako. Tabi ng dagat ang bahay namin. Puti ang buhangin sa dalampasigan at sariwa talaga ang mga laman dagat. Kaya ito, nag-chat na ako sa kuya ko. Sabi ko, pauwi na ako. At aba, nag-reply naman kaagad. Magdala daw ako ng chicks. Ay, naku si kuya. Kunwari pang chicks ang gusto. Nakita ko naman siya na nag-kiss sila nung tropa niya. Ngayon ko lang napansin na sobrang magkaiba yung lugar namin ni Kurt. Yung sa amin kasi tabing dagat. Yung kay na Kurt naman, puro palayan. Kaya siguro hindi siya marunong maglangoy. At dahil mahaba ang biyahe namin, eto, nakakainip talaga. Buti na lang at kasama ko si Kurt. Kahit paano nalilibang talaga ako sa kanya. Kwentuhan habang nasa bus. Bawal muna ang dukot kasi naman ang daming sakay. At saka wala kami sa dulo. Kaya sa paglipas ng mga oras, sa wakas, ilang sandali na lang makakarating na kami sa bahay. Grabe. Gabi na, tapos gutom na kami. At ito na, naglalakad na kami. Di naman malayo tapos malalanghap mo na ang amoy dagat. Sa Maynila kasi medyo kakaiba ang amoy. Madalas amoy kanal at amoy usok. Pero dito sa amin, sariwa ang hangin. At ito na, natatanaw ko na yung bahay namin at aba, parang si kuya ko yun . At kasama niya yung tropa niya. Kurt, yun ang bahay namin at yung lalaki na nasa harapan, kuya ko yun. Axel, nahihiya ako. Kurt naman huwag kang mahiya. Feel at home, tsaka mabait yan si kuya. Sige Axel, hindi ako mahihiya. Kaya ito, habang nakaakbay ako sa balikat ni Kurt, papalapit na kami kay kuya. At aba, nung makita ko ni kuya, lumapit siya kaagad at ito, nagtanong siya. Ang tagal niyo Sino siya, bunso? Kuya, kasama ko sa dormitoryo. Si Kurt. Hello po, ako si Kurt. At eto, matapos bumati ni Kurt, nakipagkamay siya kay kuya. Tapos ngumiti lang sila pareho. Bunso, saan siya matutulog? Maliit ang kama mo. Di kayo kasya dun.
Kung gusto mo, sa tabi ko na lang siya. Kuya, tayo na lang ang magtabi. Naisip ko kasi kaagad, baka mamaya akala ni Kurt na ako yung katabi niya. Paano kung dukutin niya yung kay kuya? O kaya naman, baka may gawin si kuya kay Kurt. Hindi ako papayag. Ayoko mangyari yun. Bawal yun. Akin lang si Kurt.